I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Mayroon tayong upload videos guys. Naku po, exciting ito. Ayan, alam nyo naman ito si Congressman Tinio guys ha. Ito anti-Marcos ito. Pero sa kanyang ginagawa, so I think maganda. Bakit kanyo? Nako, mga bes. Basahin ko po sa inyo para kompleto detalyado. Maganda ito. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. May 20, 2026. Anong sinabi po dito ni Mr. Tinio mga kababayan? Ano ba ang kanyang ginawa? Sino ba ang sinampahan niya ng kaso? Sabi dito mga beswa, ayan sabi po ng Bilyonaryo Channel. ACT Teacher Party List Representative Antonio Tinio arrives at the office of the Ombudsman to file documents related to the flood control project in Davao Region. Talaga naman, Sino kaya? Ay, si Pulong Duterte ito, malamang mga kababayan. Sabi po dito guys ng mga ng mga nagko-comment, yung mga DDS galit na galit kay ni Congressman Tinio, very specific Davao Region. Talaga, what about other gross flood control in the entire country? Hindi, sa ibang region naman, may naman yan, nagkakaroon po ng imbestiga. So, I think Davao lang yata ang hindi, no? So, I don't know guys, basta, ang alam ko sa ibang region tulad ng Bulacan, may nag-iimbestiga na dyan. Pero sa Davao, well, I think si Mr. Tinio siguro ang nauna dito para maimbestigahin, talaga target ang Davao. Walang problema. Ay, siguro may nakitang mga hindi maganda. Kaya, ayun. Pagbutihin mo, sir. Kasi feeling ko, last term mo na yan. Ay, nako. Hindi mo pwedeng husgahan ng isang tao. Babalik at babalik pa yan. Maraming kakampi ang ang mga niyan, mga kaalyado niya. Hindi siguro to ikakahiya ng mga kapamilya niya. Bakit ikakahiya? Kung tama naman yung ginagawa niya, di ba? Kung mayroon man siyang proof na talagang may anomalya dyan sa Davao Region, why not? Ba't ikakahiya? Baka yung taong sinampan niya ng kaso ang makakahiya. Yan, sa politika talaga ang lahat ng eksena nila. Ay, well, siguro naman, kasama naman din siguro yung sinusuportahan mo dun. Selective yarn? Hindi selective, kasi lahat na naman ng region, iniimbestigahan naman yan, di ba? Pinapakulong sarili niya. Paano mo masasabi? Hindi pinapakulong ang sarili niya. Kaya siya po ay ginawa niya yan. Ibig sabihin, mayroon siyang source at mayroon siyang proof siguro, no? Flood control sa mata mo, mapigilan mo pa ba ang malakas na ulan dahil sa sterilize at lahat tropical convergence? Well, I think naman, kung dekada naman ganyan, ay puro bahaba, mayroon naman siguro solusyon yan. Katulad yung ginawa dito sa may Araneta Avenue ba ito? Correct me if I'm wrong. Laging binabaha. Pero ngayon, naayos ng Marcos administration. Wala na gaanong baha. Sa Davao lang. Hindi, lahat naman ng region mayroon guys, no? So, dahil dito, sabi po dito ng GMA News. Pakinggan nyo guys. Pinaiimbestigahan ng isang kongresista sa Ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa unang distrito ng Davao City. Alegasyon ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, lumabas sa kanyang investigasyon na 80 questionableng mga proyekto ang mayroong overlap, doble ang pondo, wala sa lokasyon, walang detalye ang kontrata o hindi tapos. Sakop ng investigasyon ang 121 flood control project sa Davao 1st District mula 2019 hanggang 2022. 49 sa mga proyekto may insertions din umano sa Kamara, habang ang 10 ay walang otorisasyon sa ilalim ng General Appropriation. You see mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Abangan po natin yan. Sure yan, iimbestigahan ng Ombudsman. Di ba? Hindi lang po sa iba't ibang region, kundi pati kasama din sa Davao. That alam po rin natin itong flood control issue na ito. Ay nako mga kababayan,
Hindi lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. yan, dekada na po yan. Ang kawatan sa Kabanang Bayan. Pero ngayon lang talaga nag-burst, pumutok yung issue na ito sa flood control corruption sa panahon ni PBBM. So, alam po natin lahat yan, no? So, dahil dito mga kababayan, ito nga mayroon pang isang tulay dyan sa Davao na nasira. Tingnan nyo to. Nakita nyo yan mga kababayan? Yan tulay yata dyan sa bandang Davao nasira. Ayan nag-collapse. Pero parang sa tingin ko mga kababayan, tingnan nyo parang ang nipis, di ba? Ayan parang ang nipis ng simento. Correct me if I'm wrong guys. Talang bumagsak siya Grabe, ang tindi. So sabi po dito ng Radyo Pilipinas, sabi dito guys, yan. Sabi dito sa Radyo Pilipinas mga kababayan, tingnan, bumagsak ang tulay sa Purok 2, Kalawa, Mandug, Davao City matapos maapektuhan ng malakas na ulan na naranasan kagabi hanggang kaninang madaling araw at pagbaha sa lugar. Kaugnay nito, pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista at residente na iwasan ang nasabing tulay upang makaiwas sa aksidente. So yun. Ay kung para sa akin naman, kung konkreto naman ang paggawa nito, malabo siguro mangyari ito na masira mga kababayan. But because of parang ang dating ay substandard, tingnan nyo naman yung kung gaano kanipis, no? So, para lang parang walang pundasyon, parang walang kapitan. Correct me if I'm wrong guys. So yan ang isa sa mga nangyayari dyan, bumagsak. Baka nakita ni Congressman Tenyo kaya yan. Nag-file siya ng ombudsman para imbestigahan itong Davao Region sa mga proyekto dyan sa flood control. Ay, 100% po yan guys, mayroon talagang substandard na tulay dyan. Maniwala kayo sa hindi. Ito yung ibang highlights ayan di ba? Goes. Nako. Oo nga, tingnan nyo naman. Ayan Ay, parang walang guys, pagkapitan, oh my gosh. Substandard ang datingan. Nalok. Ay, nako po. Siyempre, ano pa ba ang gagawin ng Marcos administration? Diba, to the rescue yan, for sure. Tingnan nyo. Oops! Substandard. Kinupit yung pundo. Naloka. Shout out sa mga taga Kalawa, Davao City. Agay! Gumuhong tulay nyo, no? So yun, mga kababayan, baka nakita yun nga, sinabi ko ni Representative Tinyo. Kaya, ayan, nga. Palalaman din natin yan, guys. So, para sa akin, si Congressman Tinyo, pagpatuloy nyo yan, sir. At least nakakatulong kayo sa taong bayan. Kahit anti-Marcos kayo, pero okay lang. Ang importante sa taong bayan kayo, mag-focus. So, yun, mga kababayan. Anong kapalagayan nyo? Kayo na pong balang musga. See you again when may next upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye, everyone. Follow me and likes. Bye, guys.